Ako si Jenny, 22 taong gulang at simpleng dalaga lang na lumaki sa probinsya bago lumuwas dito sa Maynila para makapag-aral at makahanap ng trabaho. Hindi ako sosyal, hindi rin ako sanay sa magagarang bagay. Ang totoo, masaya na ako sa maliit kong inuupahang kwarto, sa mga librong kasama ko sa tuwing gabi, at higit sa lahat, sa pusa kong si Luna. Siya ang matagal ko nang kasama mula pa noong nasa probinsya ako. Nakuha ko siya noong kuting pa lang, iniwan sa harap ng bahay namin ng hindi kilalang tao. Walang gustong umampon sa kaniya noon, kaya ako ang nagdala. Hindi ko rin maintindihan, pero mula noong una pa lang, iba na talaga ang tingin ko sa kaniya. Parang may kakaibang koneksyon kami. Araw-araw, sinusubukan kong balansihin ang buhay. Pumapasok ako sa trabaho bilang cashier sa isang maliit na tindahan sa kanto. Umuuwi ng gabi at si Luna lagi ang sumasalubong sa akin. Nakaupo siya sa may pinto, nakatingin, at minsan parang naiintindihan niya ang mga reklamo ko sa buhay. Biro ko nga minsan, mas attentive pa siya kaysa sa mga kaibigan kong laging busy. Kapag malungkot ako, didikit siya sa hita ko at mahimbing na matutulog. Kapag masaya ako, naglalaro siya gamit ang mga tali o simpleng papel. Wala akong masyadong tao sa paligid, kaya sa totoo lang, naging pamilya ko na si Luna. Siya ang kasama ko sa katahimikan. Isang gabi ng Biyernes, pagod ako galing trabaho. Mainit ang ulo ko dahil nagkaproblema sa customer at halos mag-overtime ako ng hindi bayad. Pagpasok ko sa kwarto, diretsyong bagsak ako sa kama. Si Luna, gaya ng dati, lumapit at humiga sa tabi ko. Napatingin ako sa kaniyang mga mata at napansin kong mas matingkad kaysa dati. Parang kumikislap, parang may liwanag na nanggagaling sa loob. Pinikit ko ang mga mata ko at binulungan siya. Luna, sana pusa na lang talaga ako para wala ng problema. Para bang biro lang iyon, pero nang dumilat ako, narinig ko ang isang tinig. Hindi mo gugustuhin iyon. Nanlamig ang buo kong katawan. Umupo ako bigla at tumingin sa paligid. Wala namang ibang tao sa kwarto. Si Luna lang, nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa akin. Kinusot ko ang tenga ko, baka guni-guni lang dala ng pagod. Pero heto, muli kong narinig ang parehong tinig, mas malinaw na ngayon. Jenny, hindi mo kailangang magbiro ng ganyan. Napatigil ako. Ang tinig na iyon galing mismo sa tabi ko. Hindi sa radyo, hindi sa TV. Wala naman akong cellphone na nakabukas. Dahan-dahan kong ibinalik ang tingin kay Luna at doon ko nakita ang bibig niyang gumalaw. Hindi bilang isang pusa na umuungol, kundi parang nagsasalita ng malinaw na mga salita. Ang sariling alaga kong pusa, nagsasalita sa wikang tao. Luna, pautal kong nasabi. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Parang gusto kong tumakbo palabas ng kwarto. Pero nanatili akong nakaupo, hindi makagalaw. Nakatingin siya sa akin gamit ang matatalim ngunit maamuring mga mata. Para ako nahipnotismo. At saka siya muling nagsalita. Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi ako ordinaryong pusa. Halos hindi ako makahinga. Pinisil ko pa ang sarili kong braso para masiguradong hindi ako nananaginip. Mas lalo pa akong napatitig sa kanya nang biglang nagliwanag ang buong katawan niya. Isang malambot na liwanag, kulay asul at pilak ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, hindi na isang pusa ang nasa harap ko. Isa na siyang binata, matangkad, maputi, may matalim na panga at mga matan pareho pa rin ng kay Luna. Ang buhok niya ay mahaba, kumikintab sa ilalim ng ilaw at nakasuot siya ng kakaibang kasuotan na parang mula sa panaginip o alamat. Napatakip ako ng bibig, halos mapasigaw, pero wala nang boses na lumabas. Ako si Luigi, mahina niyang sabi. Isang engkanto, isinumpa at itinuring na hayop. Ikaw lang ang nakakita sa tunay kong anyo matapos ng napakahabang panahon. Para akong nabingi. Ang pusa kong kasama ko gabi-gabi, alagang binuhat ko sa maliliit niyang paa,
Ngayon ay isang nilalang na tila galing sa ibang mundo. Pinilit kong magsalita pero pabulong lang ang lumabas. Hindi totoo ito. Hindi pwedeng totoo ito. Lumapit siya ng dahan-dahan pero nanatili akong nakasiksik sa kama, pilit na iniintindi ang nangyayari. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya. Halatang sanay na siya sa ganitong pagtanggi. Alam kong mahirap tanggapin, Jenny, pero sa mga susunod na araw, hindi mo na maitatanggi. May mga bagay na darating na magbabago sa mundo mo. Ang malamig kong pawis ay bumalot sa katawan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero nanatili akong nakatitig lang. Doon ko naintindihan, hindi na babalik sa normal ang buhay ko. Ang pusang akala ko'y ordinaryo. Siya pala ang magdadala sa akin sa isang mundong hindi ko inasahan. Hindi ako nakatulog buong gabing iyon. Kahit ipinikit ko ang aking mga mata, lagi kong nakikita ang liwanag na bumabalot kay Luna. O dapat kong sabihin, kay Luigi. Ang pusa kong kasama mula pagkabata, bigla na lang naging isang nilalang na hindi ko lubos maisip na umiiral sa tunay na mundo. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang katotohanang nagsasalita at nagiging tao ang alaga kong pusa. O ang ideyang baka tuluyan na akong mabaliw sa mga naririnig at nakikita ko. Sa umaga, pilit kong isiniksik sa isip na guni-guni lang ang lahat. Pero nang bumangon ako, naroon si Luna, nakahiga sa tabi ko bilang isang pusa at nakatitig sa akin na para bang sinasabing hindi iyon panaginip. Pinilit kong ituloy ang normal kong gawain. Pumasok ako sa trabaho, nagbenta ng paninda, ngumiti sa mga customer. Pero sa bawat pagkakataon, naririnig ko ang tinig niyang bumabalik sa alaala ko. Hindi ako mapakali, kaya pag-uwi ko, sinalubong ko agad si Luna. Nakaupo siya sa lamesa at paglapit ko, bigla siyang nagliwanag muli. Doon sa harap ko, lumitaw muli si Luigi sa anyong tao. Hindi na ako napasigaw, bagkus ay napahawak lang ako sa upuan para hindi matumba. Hindi na rin siya nagtago sa katahimikan gaya kagabi. Ngayon, tahimik siyang ngumiti. Jenny, hindi mo na maitatanggi. Totoo ang nakita mo. Bakit ngayon lang? Mahina kong tanong. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Dahil panahon na, sagot niya. May dahilan kung bakit itinadhana na ikaw ang makakita sa akin. Matagal na kitang sinusundan, kahit noong bata ka pa. Noong araw na pinulot mo ako, iyon na ang simula ng koneksyon nating dalawa. Naramdaman kong nanlamig ang batok ko. Paano niya alam ang mga bagay na iyon? Totoo bang mula pa noon ay alam na niya ako? Hindi kita maintindihan, bulas ko. Ano bang ibig mong sabihin? Engkanto ka raw? Bakit ka nasa katawan ng pusa? At ano ang kinalaman ko rito? Humakbang siya papalapit at sa bawat hakbang niya, parang bumibigat ang paligid. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan na unti-unti niyang isiniwalat. May sumpa sa akin, Jenny. Ikinulong ako sa anyo ng hayop upang mawalan ng kapangyarihan. Ang sumpang ito ay isinumpa sa akin ng isang kaaway na nais akong tuluyang puksain. Ngunit may butas ang sumpa. Kapag nakatagpo ako ng isang mortal na may pusong dalisay, maari kong ipakita ang anyo kong totoo. At ikaw iyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Bahagi ng isip ko ay nagsasabing baka niloloko lang ako ng sarili kong imahinasyon. Pero habang tinitingnan ko siya, ramdam ko ang init ng kanyang presensya, ang bigat ng kanyang mga salita at ang totoo sa mga matang hindi nagkakaila. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit ako? Isa lang naman akong simpleng tao. Wala akong kapangyarihan, wala akong koneksyon sa mundo ninyo. Sandaling natahimik si Luigi bago sumagot. Dahil hindi lahat ay pinipili batay sa lakas. Minsan, ang tadhana mismo ang gumagalaw. Ngunit dapat mong malaman na hindi ligtas ang mundong ito para sa akin at para na rin sa'yo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa siya sumasagot ay biglang may malakas na tunog mula sa labas ng aking bintana. Parang may bumagsak.
agad kaming napalingon at sa gilid ng aking mata, may anino akong nakita na gumagalaw sa dilim. Tumayo ako, nanginginig at sumilip sa kurtina. Doon ko nakita ang dalawang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mapupulang mata, balat na parang abo, at mga ngiti na naguunahan sa dilim. Hindi sila tao, yon ang una kong naisip. At nang bumaling sila sa direksyon ko, ramdam kong nakita na nila ako. Hinila ako ni Luigi palayo sa bintana. Huwag kang lalapit, sila ang mga nilalang na naghahanap sa akin. Kapag nakita nilang kasama kita, hindi ka na nila tatantanan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bahay kong dati tahimik at ligtas, ngayon ay tila pinasok ng bangungot. Bakit mo ako isinama sa gulo mo? Halos pasigaw kong tanong. Dahil hindi ko na kayang umiwas, sagot niya, matatag ang tinig. At ngayon, ikaw na rin ang target nila. Hindi ko iyon ginusto, Jenny, pero wala na tayong magagawa. Nagsimula na. Bago ko pa man maintindihan ang lahat, bumangga ang bintana at nabasag ang salamin. Pumasok ang malamig na hangin at kasabay nito, ang dalawang nilalang na may anyong parang usok, ngunit may hugis ng tao. Dumikit ako sa pader, nanlalamig at naninginig, pero nakita kong humarap si Luigi. Hindi na siya pusa ngayon, kundi isang engkanto na may matalim na tingin. At sa mga palad niya ay kumikislap ang liwanag na tila nagiging sandata. Napasigaw ako nang sabay-sabay silang gumalaw, at doon ko naintindihan. Hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Nanginginig pa rin ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan si Luigi na humaharap sa dalawang nilalang na pumasok sa aking kwarto. Ang dating pamilyar na lugar kung saan ako nagpapahinga, ngayon ay naging tila isang larangan ng digmaan. Ang mga nilalang na iyon na may mapupulang mata at balat na parang abo ay nakangisi habang unti-unting lumalapit. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang matinding galit at pagkauhaw nila sa kapangyarihan na tila ba nakatuon lahat kay Luigi. Tumalikod siya saglit at tumingin sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Jenny, manatili ka lang sa tabi. Huwag kang lalapit. Ako ang pakay nila, hindi ikaw. Hindi ko alam kung paano ako mananatiling kalmado sa ganoong sitwasyon. Ang katawan ko'y nanginginig at ang isip ko'y sumisigaw na tumakbo palayo. Pero para bang nakapako ang mga paa ko sa sahig, hindi ko kayang iwanan siya. Sa isang iglap, itinaas ni Luigi ang kanyang mga kamay at nagliwanag ang paligid. May mga hugis na parang mga dahon at sinag ng buwan na lumitaw mula sa kanyang palad at tumama sa mga nilalang. Napaatras ang mga ito, ngunit agad ding bumawi at sumugod. Sa bawat pag-atake nila, ramdam ko ang pagyanig ng sahig at ang paglamig ng hangin. Halos hindi ako makahinga sa bigat ng enerhiyang lumilipad sa paligid. Sa loob ng ilang minuto, tanging tunog ng banggaan, sigaw at pag-ugong ng hangin ang naririnig ko. Hanggang sa bigla akong nadapa at muntik nang mahulog sa nabasag na bintana. Napasigaw ako at doon sila napatingin. Mabilis na gumalaw ang isa sa mga nilalang, parang usok na lumapit sa akin. Ngunit bago pa niya ako maabot, biglang lumundag si Luigi at pinrotektahan ako gamit ang kanyang katawan. Nagliwanag muli ang kanyang mga mata at isang malakas na enerhiya ang pumalo sa nilalang. Sumabog ito sa ere at naglaho na parang abo. Naiwan ang isa pa. Nakatingin sa akin na may kakaibang ngisi. Kaya pala lumakas ka. Bulong nito habang nakatitig sa akin. Dahil sa mortal na ito, naramdaman kong nanindig ang balahibo ko. Ako ang tinitingnan. Ako ang tinutukoy. Hindi ako makapagsalita. Ngunit bago pa man makalapit muli ang nilalang, nilamon na ito ng liwanag na mula kay Luigi. At tulad ng isa, naglaho rin ito. Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging mga basag na bubog at hingal namin ang maririnig. Naupo ako sa gilid ng kama, habol hininga, habang si Luigi na may nakatayo, pawisan at halatang napagod. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ng aking balikat. Pasensya ka na, Jenny. Hindi ko ginusto na madamay ka agad. Pero kailangan mong maintindihan na simula ngayong gabi,
hindi naligtas ang buhay mo. Napatingin ako sa kanya puno ng takot at tanong. Bakit ako? Ano ba talaga ang kinalaman ko rito? Pusa ka lang dapat, Luigi. Alaga ko lang dapat. Pero ngayon, para bang isinama mo ako sa gulo ng mundo mo. Hindi ko na napigilang ilabas ang luha ko. Ang dami ng biglaang nagbago. Ang simpleng mundong kilala ko, bigla na lang nagiba. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, nakayuko at tila may bigat na dala sa puso. Alam kong mahirap tanggapin. Ang sumpa sa akin ay hindi basta-basta. Pero ang presensya mo, ang koneksyon natin, yun ang dahilan kung bakit kaya kong ipakita ang tunay kong anyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako may lakas na lumaban. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit gusto ka nilang makuha. Kapag nakuha nila ang iyong tiwala, masisira ako. Kapag ikaw ang bumitaw, hindi ko nakakayanin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga salitang iyon. May bigat, may lungkot at may bahid ng pagmamakaawa. Pero may isa pang naramdaman, ang pagdududa. Totoo nga ba ang lahat ng sinasabi niya? O ginagamit lang niya ako para sa sariling layunin? Tumayo ako at lumayo ng bahagya. Naglalakad sa gitna ng kwarto na wasak ang bintana. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, paano ako makakasiguradong hindi mo rin ako lolokohin? Hindi mo nga sinabi kaagad ang totoo mula pa noong una. Ilang taon kitang inalagaan bilang pusa at ni minsan hindi mo sinabi na tao ka pala. Paano kung ngayon basta ipagkakatiwala sa iyo ang buhay ko? Napatingin siya sa akin at sa mga mata niyang kulay pilak, nakita ko ang lungkot. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at yumuko ng bahagya. Wala akong maipapangakong perpekto, Jenny, pero ang kaya kong ipangako ay hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa iyo. Dahil ikaw na lang ang natitirang dahilan ko para lumaban. Hindi ko alam kung bakit, pero sa mga salitang iyon, parang may bahaging kumirot sa dibdib ko. Hindi ko pa rin siya lubos na mapagkakatiwalaan, pero hindi ko rin siya magawang itaboy. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin maitatanggi na ang mga nilalang na iyon ay totoo at hindi ko kakayaning mag-isa. Kaya kahit labag sa isip ko, pinilit kong ibulong. Ayokong madamay, pero wala akong pagpipilian, hindi ba? Kung totoo nga ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng lakas, kailangan kong malaman ang lahat. At kung totoo ang lahat ng ito, baka nga kailangan kong manatili sa tabi mo. Sa sandaling iyon, napangiti si Luigi, ngunit may bakas pa rin ng lungkot at pag-aalala. At doon ko naramdaman ang unang malaking tanong na bumabalot sa akin. Kaya ko ba talagang pagkatiwalaan ang isang engkanto na ilang taon kong inakalang isang simpleng pusa lamang? Simula ng gabing iyon ay hindi na ako naging panatag. Ang kwarto ko na dati ay pinagmumulan ng kapayapaan, watapos ang mahaba at nakakapagod na araw, na yon ay parang may aninong palaging nakabantay. Kahit anong pilit kong balikan ang normal na takbo ng buhay, hindi ko na magawa. Laging nariyan si Luigi, minsan nasa anyo niyang pusa, minsan naman ay lumilitaw bilang tao. Sa bawat pagkakataon, paulit-ulit niyang ipinapaalala sa akin na kailangan kong maging handa dahil darating pa ang mas mabigat na pagsubok. Ako man ay hindi pa rin lubos na makapaniwala, ngunit hindi ko rin maikakaila na nakita ko na mismo ang ebidensya, ang mga nilalang na umatake at ang kapangyarihang ginamit niya upang ipagtanggol kami. Minsan, nakikita ko siyang nakatanaw sa bintana, tila may inaabangan. Tinatanong ko kung ano ang iniisip niya. Pero ang sagot niya ay laging pareho. Hindi pa ito tapos. At kailangan mong malaman kung ano talaga ang nakataya. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang isang gabi, muli siyang nagpakita sa anyong tao. Tahimik akong nakaupo sa kama, habang siya naman ay napatayo sa harapan ko. Jenny, mahina niyang sabi, kailangan mong marinig ang buong katotohanan. Hindi ka basta nadamay lang. May dahilan kung bakit ikaw. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinasabi mo lang na ako ang nagbigay sa iyo ng lakas?
Hindi ba sapat na iyon? Umiling siya. Hindi lang iyon. Ang sumpang ibinato sa akin ay may kasamang panata. Kung hindi ko masisira sa loob ng 30 gabi, mawawala na ako. Ngunit may isa pang kondisyon. Ang sumpa ay may kabigatan hindi lang sa akin, kundi pati sa mortal na makakakita ng tunay kong anyo. Sa pagkakataong ito, ikaw iyon. Kapag nabigo ako, hindi lang ako ang mawawala. Maging ikaw, maaaring mahila rin sa parehong kapalaran. Halos mabingi ako sa narinig ko. Napatayo ako mula sa kama. Hawak ang dibdib kong tila sasabog sa kaba. Ibig mong sabihin, pati buhay ko nakataya? Tumango siya. Mabigat ang bawat galaw. Oo, Jenny. At yun ang pinakamahirap kong tanggapin. Gusto ko sanang itago na lang ang lahat, manatili sa anyo ng pusa, at hayaang lumipas ang panahon. Pero nang makita kong ikaw ang mortal na iyon, hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Kung mawawala ako, hindi kita pwedeng isama. Napaupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay. Ang simpleng buhay ko, ang trabaho, ang mga pangarap kong makaluwag-luwag para sa sarili at pamilya, lahat iyon ay tila biglang nabura. Hindi ko alam kung kaya ko ito, bulong ko. Hindi ko nga alam kung dapat pa kitang pagkatiwalaan. Lumapit siya at marahang umupo sa tabi ko. Hindi ko hinihingi na maniwala ka kaagad. Ang hinihingi ko lang ay manatili kang matatag dahil may darating pa na mas matindi kaysa sa mga nilalang na nakita mo. At kung hindi tayo maghahanda, pareho tayong mawawala. Habang nagsasalita siya, nakatingin ako sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Hindi lang siya basta makapangyarihang engkanto, kundi isa ring nilalang na takot sa pagkatalo, sa pagkawala, at sa posibilidad na madamay ako. Parang unti-unting nagiging malinaw sa akin ang katotohanan. Hindi ko na pwedeng iwasan ang sitwasyon. Nasa loob na ako nito, at kung hindi ko tatanggapin, maaaring mas masama pa ang kahihinatnan. Kinabukasan, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, ramdam ko ang mga matang nakabantay. Paulit-ulit kong nilingon ang paligid pero wala akong makitang kakaiba. Pag-uwi ko, nadatnan kong si Luigi ay nasa anyo ulit ng pusa at nakaupo sa may mesa. Sinusundan kanila, bulong niya. Hindi na sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Napalunok ako at napaupo sa silya. Kung ganon, wala na nga akong ligtas na lugar. Ano ba talaga ang gusto nila? Bakit hindi kanila pinapatay na lang? Saglit siyang tumahimik bago sumagot. Dahil alam nila na hindi ako mawawala nang hindi ko dala ang sumpa. Ang gusto nila ay sirain ang tadhana ko. At ang pinakamabilis na paraan ay kunin ang tiwala mo sa pilitang gawin kang panig nila. Kapag nangyari iyon, mawawalan ako ng kakampi. Doon nila ako tuluyang matatapos. Napatitig ako sa kanya, halos hindi makapaniwala. Ako, isang simpleng mortal, ang magiging susi kung mananatili ba siyang buhay o tuluyang mawawala. Isang bigat na hindi ko kayang pasanin pero wala na akong ibang pagpipilian. Kung ganoon mahina kong sabi, ako na rin pala ang nagiging dahilan kung bakit ako ngayon nasa bingit ng kamatayan. Lumapit siya sa akin, marahan niyang hinawakan ang aking mga kamay. Hindi, ikaw ang dahilan kung bakit mayroon pa akong pag-asa. Kung wala ka, matagal na sana akong nawala. Ramdam ko ang init ng kanyang mga palad at doon ko naisip na hindi lang pala ito tungkol sa kanya. Ako rin, may papel na ginagampanan kahit hindi ko ito pinili. At iyon ang pinakamabigat, na ngayon ang bawat desisyon ko ay may kaakibat na kapalit na maaaring magtakda ng aming kapalaran sa gabing iyon. Habang nakahiga ako at si Luigi ay nasa anyo ng pusa sa tabi ko, hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang kanyang mga sinabi. Ang buhay ko, pati na rin ang kanyang buhay, parehong nakataya. At doon nagsimula ang tunay na takot. Hindi na lang ako natatakot para sa sarili ko, kundi para na rin sa kanya. Hindi na ako mapalagay sa mga sumunod na araw.
Kahit anong pilit kong bumalik sa normal na daloy ng buhay, palaging nariyan ang alaala ng mga nilalang na umatake at ng revelasyong nakataya hindi lang ang buhay ni Luigi kundi pati ang sa akin. Kahit sa trabaho, nahahalata ng mga katrabaho ko na wala ako sa sarili. Madalas akong tulala at kapag may biglang kalabog o tunog, napapaatras ako na para bang may paparating na panganib. Ang dating simpleng mundo ko ay naging parang larong may oras na tumatakbo. At ang bawat araw na lumilipas ay mas nagpapalapit sa amin sa wakas na hindi ko pa rin kayang tanggapin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, nagpasya si Luigi na ipakita sa akin kung gaano kabigat ang panganib na aming hinaharap. Hindi ko na siya nakita sa anyo ng pusa, kundi agad siyang lumitaw bilang tao. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto, mahigpit ang tingin at parang mas seryoso kaysa dati. Jenny, Ania, hindi ka pa nakakita ng buong lakas ng mga kalaban. Ang mga nilalang na umatake sa iyo noon, sila'y mga tauhan lamang. Ang tunay na kaaway, ang mismong naglagay ng simpa sa akin, ay mas malakas at mas tuso kaysa sa lahat ng nakita mo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung may lakas pa akong tanggapin ang isa pang katotohanan, pero alam kong kailangan ko nang humarap sa lahat ng ito. Kaano ba sila kalakas? Tanong ko. Kahit nanginginig ang tinig ko. Umupo siya sa tabi ko, marahang umiling. Sapat na para gumuho ang dalawang mundo kung gugustuhin nila. Hindi lang ako ang target nila. Ikaw, dahil ikaw ang koneksyon ko, ay magiging pinakamahalagang piraso sa laro nila. Kapag nahulog ka sa kanila, hindi lang ako ang mawawala. Posibleng pati ang balanse ng mortal na mundo ay mawasak. Doon ko naisip na hindi lang pala kami ang nakataya. Hindi lang buhay ko, hindi lang ang kanya, kundi ang mismong mundo kung saan ako nabibilang. Ang bigat ng mga salitang iyon ay dumadagundong sa dibdib ko. Bago pa ako makasagot, may biglang pagyanig sa labas. Nataranta ako at agad na tumingin sa bintana. Sa dilim ng kalye, nakita ko ang mga aninong kumikilos. Hindi sila ordinaryong tao. Halata sa hugis ng katawan at sa kakaibang kislap ng kanilang mga mata. Tumayo si Luigi at lumabas ng kwarto. Ako na may napasunod kahit gusto ko sanang manatili sa loob. Pagdating namin sa labas ng bahay, doon ko nakita ang 5 pang nilalang. Mas malalaki, mas nakakatakot at may hawak na sandatang hindi ko maipaliwanag. Ang mga balat nila ay parang uling at ang mga matay pulang-pula para bang naglalagablab. Tama, napatras ako pero hinila ako ni Luigi sa likod niya. Manatili ka lang sa tabi ko. Sa isang iglap, nagmingning ang kanyang mga kamay at nagkaroon ng liwanag na parang espada. Humarap siya sa mga nilalang at nagsimula ang matinding laban. Ang bawat pag-atake niya ay naglalabas ng liwanag, ngunit ang mga nilalang ay sumasagot ng apoy at usok na parang lason. Ang hangin sa paligid ay nagiging mabigat at ang mga mata ko'y halos mabulag sa sobrang liwanag at dilim na naglalaban. Isang nilalang ang nakalapit sa akin at muntik na akong mahawakan. Napasigaw ako, ngunit mabilis na bumaling si Luigi at tinamaan ito ng kanyang sandata. Nahulog ang nilalang at naglaho sa lupa na parang abo. Ang kaba ko'y halos sumabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung makakaligtas kami sa pagkakataong iyon. Lahat ng katawan ko'y nanginginig habang pinagmamasdan ko siyang nakikipaglaban para sa amin. Sa bawat sandali, nakikita ko ang pagod at hirap sa kanyang mukha, ngunit hindi siya sumusuko. Matapos ang matinding sagupaan, nagawa niyang paatrasin ang mga natitirang nilalang. Naghiyawan ang mga aso sa paligid at biglang naglaho ang mga kaaway. Naiwan kaming hingal na hingal. Napaluhod si Luigi sa lupa. Halatang naubos ang lakas. Agad akong lumapit at inalalayan siya. "Luigi!" sigaw ko. "Ayos ka lang ba?" Tumango siya ngunit bakas ang pagod. "Pansamantala lang iyon. Babalik sila.
mas marami, mas malakas. At oras na malaman nilang hindi ka basta mortal, lalo ka nilang gugustuhin. Napaupo ako sa tabi niya, hawak ang aking ulo. Hindi ko na kaya ito, bulong ko. Ang dami nang nangyayari. Hindi ko alam kung hanggang saan ang hangganan ko. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at mainit. Jenny, alam kong mahirap, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa, nandito ako. At hanggat kaya kong lumaban, hindi kita pababayaan. Sa mga salitang iyon, may bahagyang ginhawa akong naramdaman, kahit puno pa rin ako ng takot. Pero hindi ko na maitatanggi, ito na ang unang tunay na banggaan naming laban sa mas malaking puwersa. At kahit panandalian kaming nagtagumpay, alam kong iyon ay hindi pa katapusan. Dahil kung anong nakita ko ngayong gabi, iyon ay simula pa lamang ng mas mabigat na laban na darating. Akala ko, matapos ang gabing iyon ay magkakaroon na kami ng katahimikan kahit kaunti. Pero kinabukasan, tila baga naging mas magaan ang pakiramdam ni Luigi. Para bang dahil nalampasan namin ang unang malaking sagupaan, nakahanap siya ng dahilan para ngumiti at huminga ng maluwag. Ako man, kahit natatakot pa rin, nakaramdam ng kakaibang kapanatagan. Parang nagsimula akong maniwala na baka nga kaya naming harapin ang lahat ng darating. Nang gabing iyon, nagluto ako ng simpleng hapunan. Habang kumakain, bigla siyang tumawa at sinabing, "Hindi ko na maalala ang lasa ng totoong pagkain sa anyong tao. Salamat, Jenny." Napatingin ako sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong hindi lang siya isang nilalang na puno ng bigat ng sumpa. May bahagi pa rin siya na marunong umapresya ng maliliit na bagay at iyon ang nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, tila naging mas malapit kami. Madalas kaming mag-usap, hindi lang tungkol sa sumpa o sa mga kalaban, kundi pati na rin tungkol sa mga simpleng bagay. Kinukwento ko sa kanya ang mga alaala ko sa probinsya, kung paano ko nahanap si Luna noon, at kung gaano siya kahalaga sa akin bago ko pa malaman ang totoo niyang pagkatao. Kapalit naman, ibinahagi niya ang ilang piraso ng kanyang nakaraan bilang engkanto. Ang ganda ng kanilang mundo, ang mga puno at ilog na may sariling liwanag at ang kapangyarihan ng buwan na siyang nagbibigay ng lakas sa kanila. Habang nakikinig ako, para bang nadadala ako sa mga salitang iyon. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, nagsimulang mabuo ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang damdaming unti-unti niyang ipinapakita. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing kalsada pauwi, bigla siyang nagsalita. "Jenny, alam kong hindi tamang panahon para sabihin ko ito, pero simula nang nakita kong kaya mong makita ang tunay kong anyo, nag-iba ang lahat. Parang nagising muli ang pusong matagal nang natutulog." Napatigil ako sa paglakad, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pinagmasdan ko siya, nakatingin sa akin ng buong tapat. "Alam kong takot ka pa rin at hindi ko alam kung kailan ka handa, pero gusto kong malaman mo na higit pa sa koneksyon na nagdudugtong sa atin dahil sa sumpa, nagsisimula akong mahulog sa iyo." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga salitang iyon. Naramdaman kong nag-init ang pisngi ko, pero sabay ding dumapo ang takot. "Luigi, paano mo nagagawa ito? Ako isang simpleng tao lang. Ikaw, isang engkanto. Hindi ba't magkaibang mundo tayo?" Huminga siya ng malalim at ngumiti ng malungkot. Alam ko, pero hindi naman laging pumipili ang puso. Hindi ko na nasagot, pinili kong manahimik at itago ang pagkalito. Sa loob-loob ko, may bahagi ng puso kong natutuwa at natatablan ng kanyang mamasalita. Pero may isa ring bahagi na patuloy na nagtatanong, paano kung hindi totoo ang lahat ng iyon? Paano kung isang ilusyon lang ng sumpa ang lahat? Hindi ko alam kung kaya ko siyang pagkatiwalaan ng buo. At sa kabila ng lahat, nagsimulang lumitaw ang isang maliit na liwanag ng pag-asa sa loob ko. Na baka nga, sa kabila ng kaguluhan, may pagkakataon para sa mas malalim na ugnayan naming dalawa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal.
Ilang gabi matapos ang pag-amin niya, muli kaming inatake. Hindi na ito tulad ng dati na mga tauhan lang ang dumating. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mabangis, at mas determinado ang mga nilalang na sumugod. Nakapalibot sila sa buong bahay at kahit anong lakas ni Luigi, hirap siyang lumaban ng sabay-sabay. Ako na may napasiksik sa isang sulok, nanginginig habang pinagmamasdan siya. Ang bawat galaw niyang mabigat at ang bawat sugat na natatamo niya'y tila tinatanggap ko rin. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang sumugod ang isa sa mga nilalang papalapit sa akin. Hindi ako nakagalaw. Parang natigil ang oras at ang tanging nagawa ko lang ay pumikit at isigaw ang pangalan niya. Nang dumilat ako, nakita kong si Luigi ang humarang. Tinanggap niya ang matinding atake na dapat ay para sa akin. Napasigaw ako, ngunit wala na akong nagawa. Bumagsak siya sa sahig, sugatan at nanghihina. Agad kong nilapitan siya, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang kanyang mukha. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo isinakripisyo ang sarili mo? Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Mahina siyang ngumiti kahit duguan. Dahil mahalaga ka, Jenny, at hindi ko hahayaang mawala ka. Sa sandaling iyon, habang nakikita ko siyang hirap na hirap, parang gumuho ang maliit na pag-asang pinanghahawakan ko. Naramdaman kong ang panandaliang panalo naming naranasan ay isa palang maling pag-aakala. Ang totoo, mas malaki pa ang panganib na paparating. At kahit nagtagumpay siyang mapalayas ang mga nilalang sa gabing iyon, naiwan kaming sugatan. Parehong natatakot sa darating pa. At doon ko natutunan ang isang mapait na katotohanan. Hindi sapat ang damdamin, hindi sapat ang maliit na pag-asa. Dahil sa likod ng lahat ng ito, may mas malaki pang aninong nakatago. Naghihintay na wasakin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko kinaya ang mga sumunod na araw matapos masugatan si Luigi. Halos hindi siya makabangon at ako ang nag-alaga sa kanya. Nilinis ko ang mga sugat niya, nilutuan ko siya at pinilit kong maging matatag kahit ang totoo ay nanginginig ako sa takot at pangamba. Ang bawat gabi ay naging bangumot para sa akin. Laging may kaba na baka bumalik ang mga nilalang at tapusin na kami. Ang dating mga ngiti niya napalitan ng katahimikan. Kahit sinusubukan niyang magpatawa o magpakalma, halata sa kanyang mga mata ang bigat ng sakit at pag-aalala. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang benda sa kanyang braso, bigla siyang nagsalita. Jenny, kung hindi mo na kaya, pwede kang lumayo. Hindi ko hahayaang pilitin kang manatili sa sitwasyon na ito. Mas mabuting mawala ka sa piling ko kaysa madamay sa mga nilalang na iyon. Tumigil ako, tinitigan siya ng matagal. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali para sa akin? Hindi mo ba nakikita na kahit anong takot ko, hindi ko kayang iwanan ka? Kung mawawala ka, paano ako? Ano na ang pangyayari sa akin kung simulat sa pool ikaw na ang kasama ko? Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko na alam kung dahil ba sa pagod o sa bigat ng lahat ng nangyayari. Hinawakan niya ang kamay ko at mahina siyang ngumiti. Salamat, Jenny, pero huwag mong kalilimutan, bawat araw na lumilipas ay mas lumalapit tayo sa huling gabi ng sumpa. At kung hindi natin ito malalampasan, baka tuluyan na kitang mawala. Doon na ako tuluyang bumigay. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho pero wala na akong ganang makipag-usap sa kahit sino. Lahat ng kasama ko'y nakakapansin na hindi ako maayos pero wala akong maibigay na paliwanag. Ang iniisip ko lang ay ang posibilidad na dumating ang araw na baka magising na lang akong wala na si Luigi sa tabi ko. Sa bawat hakbang pauwi, ramdam ko ang bigat ng mundo. At tumating ang gabing iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagpakita ang mga kalaban. Ngunit ngayon, hindi na sila basta tauhan. Sa mismong daan pauwi, habang naglalakad ako, bigla na lang lumitaw ang mga nilalang. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang mga katawan nila'y mas malalaki, mas nakakatakot kaysa sa una kong nakita. Walang Luigi sa tabi ko, ako lang mag-isa. Tumakbo ako. Halos mawalan ng hininga sa kaba.
ngunit hindi ako makalayo. Nahulog ako sa isang madilim na eskinita at doon nila ako naabutan. Sa wakas, bulong ng isa habang nakangisi, ang mortal na dahilan ng lakas niya. Pinilit kong lumaban pero wala akong magawa. Hinawakan nila ako at sa oras na iyon ramdam ko ang bigat ng kapalaran na dala ko. Ang buong katawan ko'y nanlamig. Ang isip ko'y sigaw ng pangalan ni Luigi pero wala siya. Isang matinding enerhiya ang dumaloy sa paligid at bigla siyang lumitaw. Sugatan pa rin, ngunit nakahanda. Ang mga mata niya'y naglalagablap at ang lakas na matagal nang humihina ay muli niyang pinilit lumabas. Bitiwan niyo siya, sigaw niya. Ngunit bago niya ako marating, hinarang siya ng 3 nilalang at sabay-sabay siyang inatake. Pinilit niyang lumaban, ngunit malinaw na kulang ang kanyang lakas. At sa pinakamasakit na sandali, habang nakikipaglaban siya, isang nilalang ang nakalusot at itinulak ako sa pader. Hawak nila ako at naramdaman kong unti-unting hinihigop ang enerhiya ko para bang ako mismo ang target. Napasigaw ako, ramdam ko ang matinding sakit na dumadaloy sa katawan ko. Nakita ko si Luigi, desperado, pilit na lumalaban, ngunit halos bumigay na. Ang mga mata niya'y puno ng takot at galit. "Jenny," sigaw niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero sa sandaling iyon, parang nagdilim ang lahat. Ang sakit, ang takot at ang bigat ng lahat ng problema ay sabay-sabay na bumagsak sa akin. At nang muling bumukas ang aking mga mata, nakita ko siyang nakaluhod, duguan at halos mawalan ng malay. Napapaligiran siya ng mga nilalang, handa na siyang tapusin. Doon ko naramdaman ang pinakamababa kong punto. Hindi ko alam kung paano ko siya ililigtas. Ang puso ko'y puno ng panghihinayang at takot. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumaban, pero ang katawan ko'y halos wala ng lakas. Napaluha ako, tinatawag ang kanyang pangalan, habang pinapanood ko siyang unti-unting natatalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kabiguan na baka ito na ang huling gabi na makakasama ko siya. At habang bumabagsak ang luha ko, unti-unti kong naintindihan, hindi ko kayang mawala siya. Pero higit doon, hindi ko kayang mawala ng pag-asa. Ngunit sa mga oras na iyon, ako mismo ay nalugmok sa kawalan ng lakas. At iyon ang naging pinakamabigat na sandali ng aking buhay, ang makita ang taong mahalaga sa akin, ang engkantong ilang taon kong inalagaan, halos mawala sa harapan ko at wala akong magawa kundi umiyak at manalangin. Mula ng gabing iyon, hindi na ako tumigil sa kaiisip kung paano maililigtas si Luigi. Halos hindi na ako makakain at makatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang itsura niya habang halos matalo sa harap ng mga nilalang na iyon. Ang mga mata niyang puno ng galit at takot. Ang tinig niyang sumisigaw ng pangalan ko. Lahat iyon ay parang sumpang dumidikit sa bawat hininga ko. Ramdam kong hindi na pwedeng manatili akong nakaupo lang at nag-aabang ng kapalaran. Kailangan kong gumawa ng paraan. Isang umaga, maaga akong nagising at nagpasya na hanapin ang sagot. Naalala ko ang matandang albularyo na matagal ko nang naririnig mula sa mga kapitbahay. Isang taong sinasabing may kaalaman sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Hindi ko alam kung totoo, pero iyon na lang ang tanging pag-asa ko. Naglakad ako papunta sa malayong baryo kung saan daw siya nakatira. Sa bawat hakbang, nangingibabaw ang kaba. Ano kaya ang mangyayari kung totoo ngang may paraan para masira ang sumpa? O kung wala, paano na kami? Pagdating ko sa lumang bahay na yari sa kahoy at bato, sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang lugar ay napapalibutan ng matatandang puno at may amoy ng insenso na nakakahilo ngunit nakakapagbigay ng kakaibang kapayapaan. Lumabas ang isang matandang lalaki, payat, maputi ang buhok, at may mga matang tila nakakaalam ng higit pa kaysa sa mga sinasabi. "Ikaw ba si Jenny?" Tanong niya kaagad na para bang inaasahan na niya ang pagdating ko. Napalunok ako at tumango. "Oo, kailangan ko po ng tulong."
tungkol ito sa isang engkanto na isinumpa at hindi ko na natapos ang sasabihin dahil tinaas niya ang kanyang kamay. Alam ko ang sumpa ni Luigi. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niyo nalaman ang pangalan niya? Umupo siya sa harap ng maliit na mesa at itinuro sa akin ang upuan. Matagal ko nang nararamdaman ang alon ng kanyang kapangyarihan. At ngayong narito ka, mas malinaw na ang lahat. Ikaw ang mortal na tinalian ng kanyang kapalaran. Doon niya ipinaliwanag ang buong katotohanan. Ang sumparaw ay isinumpa ng isang makapangyarihang kalaban na nagnanais hindi lang ng pagkawala ni Luigi, kundi ng pagkawasak ng balanse ng kanilang mundo at ng mundo ng tao. At ang pinakamahalaga, ang sumpa ay hindi masisira sa pamamagitan lamang ng lakas ng engkanto. Kailangan ng pusong mortal na handang magsakripisyo. Kailangan ng isang taong tunay na may dalisay na damdamin upang mawasak ang tanikala. At yun ay ikaw. Dagdag ng matanda. Halos mabingi ako sa narinig. Ako? Pero wala akong kapangyarihan. Wala akong alam sa labanang ito. Paano ko magagawa iyon? Tumingin siya sa akin, seryoso ang kanyang mukha. Hindi kapangyarihan ang susi, kundi tapang. Ang sumpa ay matagal nang nakatali kay Luigi. At ang tanging paraan para maputol ito ay kung may isang mortal na magpapasyang tumaya ng lahat. Puso, kaluluwa at kahit buhay. Nanlamig ang katawan ko. Sakripisyo. Ibig bang sabihin maaari akong mamatay? Napayuko ako at napaiyak. Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa? Mahinang tinig ng matanda ang sumagot. Dahil ikaw ang pinili. At minsan hindi natin mapipili kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Ang tanong lang, kaya mo bang tanggapin? Umuwi akong magulo ang isip. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong si Luigi ay nakahiga pa rin, mahina pero gising. Initigan niya ako at ngumiti, kahit halatang pagod. Saan ka galing? Tanong niya. Hindi ko nasagot agad. Umupo ako sa tabi niya at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko alam kung paano ko isisimulan, pero sa huli ay naglakas loob ako. Alam ko na ang paraan para masira ang sumpa. Napabangon siya ng bahagya, bakas ang gulat at pag-asa sa kanyang mukha. Ano? Paano? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng pusong handang ibigay ang lahat. Tumahimik siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Jenny, hindi ko papayagang gawin mo iyan. Hindi ko hahayaang mawala ka para lang sa akin. Ngunit tumulo ang luha ko habang hawak ang kanyang kamay. At paano kung wala akong gawin? Paano kung hayaan na lang kitang tuluyang mawala? Hindi ko kaya. Ayokong dumating ang araw na makita kong wala ka na. Matagal kaming tahimik. Tanging ingay ng hangin sa labas ang maririnig. Sa wakas, marahan niyang hinila ang kamay ko at hinalikal ito. Kung iyon ang pasya mo, hindi kita pipigilan. Pero pangako, lalaban tayo. Hindi kita iiwan. Maghahanda tayo. At doon nagsimula ang aming panibagong yugto. Araw-araw nagsimula kaming mag-ensayo. Tinuruan niya akong kumalma kahit nasa gitna ng takot. Ipinakita niya kung paano harapin ang mga nilalang kahit wala akong kapangyarihan. Binigyan niya ako ng lakas ng loob at natutunan kong ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpiling lumaban sa kabila nito. Habang dumadaan ang mga araw, nararamdaman kong mas tumitibay ang loob ko. Oo, natatakot pa rin ako. Pero mas matimbang ang kagustuhan ko makita siyang malaya, walang sumpa at buhay. At sa bawat pagtingin niya sa akin, alam kong siya man ay humuhugot ng lakas mula sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako naghintay lang. Gumawa ako ng plano, naghanda ako at tiniyak ko sa sarili ko. Kapag dumating ang oras ng pinakamalaking laban, hindi na ako tatakbo. Lalaban ako para sa kanya, para sa amin, at para sa mundong ayaw kong bumansak sa dilim. Habang lumilipas ang mga araw, lalo kong nararamdaman ang bigat ng paghahanda para sa laban na darating. Hindi ko alam kung kailan eksaktong magpapakita ang mga nilalang na iyon
o ang mismong pinagmulan ng sumpa. Pero batid kong hindi na kami pwedeng mag-aksaya ng oras. Sa bawat gabi, nagtuturo si Luigi ng mga bagay na makakatulong sa akin kahit wala akong kapangyarihan. Tinuruan niya akong makinig sa paligid, maramdaman ang pagbabago sa hangin, at magtiwala sa sariling instinct. Ang tapang ay hindi nasusukat sa sandata. Paulit-ulit niyang sinasabi, ito'y nasa puso ng taong handang lumaban para sa mahalaga sa kanya. Isang gabi, habang nag-e-ensayo kami sa bakuran, bigla akong napatigil. Ang buwan ay bilog na bilog at sa ilalim ng liwanag nito, parang mas malinaw ang lahat. Nararamdaman kong may kakaibang enerhiya sa paligid. Tumigil din si Luigi at nakatingin sa kalangitan. Malapit na, bulong niya. Ramdam ko ang paglapit ng kalaban. Hindi na magtatagal, haharapin na natin sila. Kinabahan ako, pero pilit kong pinatatag ng sarili ko. Handa na ako, sagot ko. Kahit ang totoo ay nanininginig pa rin ang loob ko. Tumitig siya sa akin, tila sinusuri kung totoo ang sinasabi ko. At pagkatapos ay marahang ngumiti. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, Jenny, pero ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumusuko. Kung wala ka, matagal na akong bumitaw. Pero ngayon, alam kong may dahilan para lumaban. Napayuko ako at ramdam kong uminit ang pisngi ko. Hindi ko na siya sinagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong ganoon din ang nararamdaman ko. Ang koneksyon namin ay mas tumitibay araw-araw. At kahit may takot pa rin, mas nangingibabaw ang kagustuhan kong manatili sa tabi niya hanggang sa huli. Ilang araw matapos iyon, dumating ang gabi na parang matagal ko nang iniiwasan. Biglang lumabo ang langit at ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Ang paligid ay naging malamig at mabigat, parang may bagyong paparating ngunit walang hangin ni ulan. Alam kong iyon na ang simula. Jenny, seryosong sabi ni Luigi habang nakahawak sa aking balikat, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, kapit ka lang sa akin. Tumango ako kahit nanginginig ang tuhod ko. Sa labas ng aming tahanan, nagsimulang lumitaw ang mga nilalang. Unay 3 lang, pero maya-maya'y dumami sila. Parang usok na may hugis, may mga matang pula na kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga tinig ay nagsasalubong na parang bulong mula sa ilalim ng lupa. Ibigay niyo sa amin ang mortal, sigaw ng isa. At matatapos ang lahat. Lumabas kami sa bakuran. Si Luigi, sa kanyang anyong engkanto, ay nakahanda na. Kumikislap ang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ako namay nakatayo sa tabi niya. Kinakabahan, ngunit hindi umatras. Hindi niya siya makukumha. Matapang na sagot ni Luigi. Kahit kailan, hindi ko siya isusuko. Nagsimula ang sagupaan. Ang lupa ay yumanig, ang mga puno'y napayuko sa bigat ng enerhiyang nagbabanggaan. Si Luigi ay lumaban ng buong lakas, ngunit halata ang kanyang hirap. Sobra ang dami ng kalaban at sa bawat natatalo niya, mas marami pang sumusulpot. Ako namay napapaatras. Pilit na iniiwasan ang mga atake, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang pagkatalo na unti-unting lumalapit. Hanggang sa bigla akong makakita ng isang nilalang na mas malaki kaysa sa lahat. Ang anyo nito'y nakakatindig balahibo. Mataas, may sungay na parang mula sa anino at ang tinig ay malalim na gumagalog sa lupa. Siya ang pinagmulan ng lahat, ang naglagay ng sumpa kay Luigi. Sa wakas, bulong niya, makukuha ko na ang kailangan ko, ang mortal na dahilan ng lakas mo. Lumapit siya sa akin. At bago pa man makagalaw si Luigi, hinarangan siya ng mga tauhan. Wala siyang magawa kundi manood habang ako ay hinila palapit sa nilalang. Naramdaman kong nawalan ako ng lakas, para bang hinihigop ang mismong kaluluwa ko. Napasigaw ako, tinawag ang pangalan ni Luigi. Nakita kong desperado siyang lumaban. Sugatan na naman. Halos bumigay. Sa oras na yun, lahat ng takot ko ay nawala. Pumasok sa isip ko
ang sinabi ng albularyo na kailangan ng pusong handang magsakripisyo, na ako ang susi. At kung iyon ang kailangan, gagawin ko kahit anong kapalit. Hindi ako susuko. Bulong ko sa sarili. Sabay pumikit at itinodo ang lahat ng tapang na kaya kong ilabas. Biglang nagliwanag ang paligid. Isang kakaibang init ang dumaloy mula sa puso ko. Kumalat sa aking katawan. At lumabas na parang liwanag na kumislap laban sa mga nilalang. Nabitawan nila ako at umatras. Ang mismong pinuno ay napaatras din, nagulat. Ano ito? Sigaw niya. Nakita ko si Luigi, nakatitig sa akin na parang hindi makapaniwala. Jenny, mahina niyang sabi. Ikaw ang liwanag, at doon ko naramdaman na nagsisimula na ang huling yugto. Ang lahat ng paghahanda, ang lahat ng takot at luha, lahat ay nandadala sa akin sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko, pero malinaw na nasa akin na ang susi para magwakas ang sumpa at labanan ang dilim na gustong lamuning hindi lang si Luigi, kundi pati ang mundo namin. Nagpatuloy ang pagyanig ng lupa habang nakatayo ako sa gitna ng bakuran, nakabalot sa kakaibang liwanag na nagmumula mismo sa akin. Ramdam ko ang init na umaagos mula sa puso ko, kumakalat sa bawat hibla ng aking laman. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas na iyon, pero malinaw na hindi na ako ang dating simpleng mortal na walang laban. Ang mga nilalang na nakapaligid ay napaatras, takot at naguguluhan sa biglang pagbabagong naganap. Si Luigi naman, sugatan at hingal na hingal, ay nakatipig lang sa akin na para bang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang pinuno ng mga nilalang, ang may sungay at mga matang tila naglalagablad, ay sumigaw ng galit. Hindi pwede. Ang isang mortal ay hindi dapat nagtataglay ng ganyang liwanag. Sisirain ko ang lahat ng yan bago pa lumakas palalo. Mabilis siyang sumugod at sa unang pagkakataon, hindi ako umatras. Itinaas ko ang aking mga kamay at naramdaman kong ang liwanag mula sa akin ay naging parang harang. Bumangga siya at napaatras, nagulat sa lakas na hindi niya inaasahan. Jenny, huwag kang mag-isa, sigaw ni Luigi habang pilit niyang nilalabanan ang mga tauhang nakaharang sa kanya. Pero ramdam kong hindi na ito tungkol sa kanya lamang. Ako mismo ay bahagi na ng laban. Ang bawat hakbang ng kaaway palapit ay sinasalubong ko ng liwanag na lumalabas mula sa akin at ang mga nilalang na sumusubok lumapit ay natutunaw na parang usok. Ang dating takot na pumipigil sa akin ay napalitan ng kakaibang tapang. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang lakas na ito, pero alam kong ito na ang sandaling dapat kong gamitin. Sa gitna ng taguluhan, naramdaman kong may malamig na tinig na bumubulong sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o bahagi ng kapangyarihan. Pero malinaw ang mga salita. Ang sakripisyo ang susi. Napapikit ako at doon ko naalala ang sinabi ng albularyo na ang sumpa ay masisira lamang kung may pusong handang ibigay ang lahat. Napalunok ako. Ramdam kong nanlalamig ang katawan ko kahit nagliliyab sa liwanag. Ang ibig bang sabihin nito? Kailangan kong isakripisyo ang sarili ko? Habang iniisip ko iyon, muling sumugod ang pinuno. Sa lakas ng kanyang atake, muntik na akong bumigay. Nadapa ako sa lupa at ang liwanag na bumabalot sa akin ay bahagyang humina. Agad akong nilapitan ng nilalang at sa oras na iyon, nakita kong si Luigi ay nakawala na at mabilis na tumakbo papunta sa akin. Hinarang niya ang mismong atake ng kaaway gamit ang kanyang katawan. Kahit sugatan siya. Hindi kita hahayaang mawala, Jenny. Sigaw niya. Napasigaw din ako ng kanyang pangalan at sa puntong iyon, nagsalubong ang aming mga kamay. Biglang kumislap ang paligid. Ang liwanag mula sa akin at ang kapangyarihan ni Luigi ay nagsanib. Ang enerhiya ay mas malakas kaysa dati at pati ang pinuno ay napaatras.
Narinig ko ang kanyang galit na ungol. Hindi pwedeng magtagumpay ang dalawang mundo laban sa akin. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagsasanib ng aming lakas ay nagbukas ng isang liwanag na sumilaw sa buong paligid. Parang bumagal ang oras. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang nakaraan ni Luigi, kung paano siya naging isang makapangyarihang engkanto, paano siya isinumpa, at kung gaano karaming taon siyang nabuhay sa anyo ng isang pusa na walang magawa kundi maghintay ng pag-asa. At sa bawat larawan, naroon ako. Ako ang taong pinili ng tadhana para maging kasama niya sa huling laban. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Luigi, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kung kailangan ng sakripisyo, ako na. Agad siyang umiling, luhaan ang mga mata. Hindi, Jenny. Ako ang dapat magbayad. Ako ang isinumpa. Huwag mong ipapasan sa sarili mo ang bigat na ito. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ako ang may kakayahan para tapusin ang lahat. Ako ang mortal na nagbigay sa kanya ng lakas. Ako rin ang mortal na kailangang maging susi ng paglaya niya. Muling sumugot ang pinuno, buo ang galit at lakas. Pero bago siya nakalapit, inilapat ko ang aking mga palad sa lupa at hinayaang lumabas ang lahat ng liwanag mula sa akin. Ang paligid ay nagliyab sa liwanag na parang apoy, ngunit malamig sa pakiramdam. Ang mga tauhan ng kaaway ay naglaho isa-isa, natutunaw na parang abo. Ang mismong pinuno ay napasigaw, tinamaan ng liwanag at bumagsak, unti-unting nagiging usok hanggang sa tuluyan ng maglaho. Huminto ang lahat. Tahimik ang paligid. Ang mga bituin ay muling lumitaw sa langit at ang buwan ay lumiwanag ng buong ningning. Nanginginig ang katawan ko, halos mawalan ng hininga sa bigat ng enerhiyang inilabas ko. Napaluhod ako sa lupa at agad akong sinalo ni Luigi. Mahigpit ang kanyang yakap at ramdam kong nanginginig din siya. Jenny, bakit mo ginawa iyon? Halos ibigay mo ang lahat. Pwede kang nawala. Ngumiti ako ng mahina, hawak pa rin ang kamay niya. Dahil hindi ko kayang makita kang mawala. Mas pipiliin kong ako ang mawala kaysa hayaan kang tuluyang maglaho. Dumaloy ang luha ko at sa unang pagkakataon, nakita kong pati siya ay umiyak. Hindi ko hahayaan iyon, bulong niya. Dahil sa ginawa mo, natapos na ang sumpa. Malaya na ako at hindi ko hahayaang mawala ka. Sa mga oras na iyon, ramdam kong natapos ang pinakamabigat na bahagi ng aming laban. Ngunit alam kong may kapalit ang lahat ng iyon. Ako ay nanghihina at hindi ko alam kung hanggang saan pa ang kaya ng katawan ko. Ang mahalaga lang sa akin ay narito siya, ligtas at muling malaya. At sa piling niya, naramdaman ko ang katahimikan matapos ang bagyo. Ang katahimikang matagal ko nang inaasam. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Ang katawan ko ay pagod na pagod, parang nauubos ang lakas ko sa bigat ng liwanag na inilabas ko. Ngunit nang dumilat ako kinaumagahan, nakita ko si Luigi na nakaupo sa tabi ko, tahimik na nakatingin at may ngiti sa kanyang mga labi. Para bang unang beses niyang nakita ang araw matapos ang napakahabang gabi. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Jenny, natapos na. Wala na ang sumpa. Malaya na ako. Napaluha ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o dahil sa sobrang ginhawang naramdaman ko. Hinaplos niya ang aking pisngi at marahan akong niyakap. Ramdam kong totoo ang mga salitang iyon, sapagkat ang dating malamig na aura sa paligid niya ay napalitan ng isang init na puno ng pag-asa. Ngunit kahit na natapos ang sumpa, hindi agad nawala ang takot sa puso ko. Paano na ngayon? Tanong ko. Wala na ba talagang babalik? Ligtas na ba tayo? Umiling siya, seryoso ang mukha. Ang sumpa ay naputol at ang pinuno ng mga nilalang ay naglaho. Pero hindi ibig sabihin na wala ng panganib. May mga nilalang pa ring nagtatago, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakaligtas tayo sa pinakamalaking laban. Ang susunod na mga panganib ay kaya na nating harapin, lalo na't hindi na ako nakakulong sa anyo ng isang pusa.
Hindi ko mapigilang matawa kahit sa gitna ng lungkot at pagod. Naalala ko bigla ang mga panahong si Luna lang ang kasama ko. Ang pusang palaging nasa tabi ko tuwing ako'y nag-iisa. Nakakatawang isipin, sabi ko habang nakangiti. Ilang taon kitang inalagaan bilang pusa. Hindi ko alam na isang engkanto ka pala. Ngayon, ikaw na ang nagligtas sa akin, tatako ang naging dahilan kung bakit ka malaya. Lumapit siya at hinawakan ang aking mga balikat. Tinitigan ako ng buong tapang at lambing. Hindi lang ikaw ang dahilan, Jenny. Ikaw ang lahat. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nawala. Ang tapang mo, ang sakripisyo mo, iyon ang nagpabago ng lahat. At hindi ko na hahayaang mawala ka. Ramdam kong totoo ang bawat salitang binitiwan niya at sa mga sandaling iyon, unti-unting nawala ang bigat na matagal kong pinapasan. Lumipas ang mga araw at dahan-dahan kaming bumalik sa normal. Ngunit hindi iyon ang dating normal na alam ko. Ang mundo ko ay hindi na ordinaryo. Nakikita ko na ang mga bagay na dati hindi ko nakikita. Mga nilalang na nagtatago sa gilid ng anino. Mga bulong sa hangin na nagdadala ng mga kwento ng engkanto. Ngunit sa halip na katakutan, natutunan kong yakapin ang lahat ng ito. Sapagkat alam kong may kasama akong haharapin ang bawat bagong pagsubok. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng buwan, nagsalita si Luigi. Jenny, may isang bagay pa akong dapat itanong sa'yo. Tumingin ako sa kanya, kinakabahan. Ano iyon? Mumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Ngayon nawala na ang sumpa at ako'y malaya na. Maaari na akong bumalik sa mundo ng mga engkanto. Pero ayokong bumalik nang wala ka. Handa ka bang sumama sa akin? Handa ka bang iwan ang mundo ng tao upang makapiling ako sa aking mundo? Nanahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot. Ang puso ko'y kumakabog at ang isip ko'y magulo. Ang mundo ng mga engkanto, isang mundong puno ng hiwaga, ng panganib, at ng mga bagay na hindi ko pa alam. Ngunit kasabay noon, ito rin ang mundo ni Luigi, ang mundo kung saan siya talaga nabibilang. Kung sasama ako, tuluyan kong iiwan ang lahat ng nakasanayan ko. Ang trabaho, ang mga tao, ang normal na buhay. Ngunit kung tatanggihan ko, baka mawala siya muli sa akin. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya sa mga mata. Luigi, hindi ko alam kung kaya ko. Ang dami kong iiwan dito. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin alam kung kakayanin kung wala ka. Hinawakan niya ang aking mukha at marahan akong mumiti. Hindi kita pipilitin. Ang mahalaga ay alam mong may pagpipilian ka. Ano man ang pasya mo, mananatili akong nandito. Pero sana piliin mo akong makasama. Napayakap ako sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso, at ang katotohanan ng lahat ng pinagdaanan namin. Hindi ko pa alam ang magiging desisyon ko, pero malinaw na hindi na magbabago ang isang bagay, na mahalaga siya sa akin at handa akong lumaban para sa aming dalawa. Sa mga sumunod na araw, pinili naming magpahinga muna. Naglakad kami sa mga lugar na dati hindi ko napapansin. Natutunan kong makita ang mundo sa mga mata niya, ang mga puno na may sariling enerhiya, ang mga bituin na kumikislap na mas maliwanag kaysa dati, at ang mga bulong ng hangin na parang nagkukuwento ng mga sikreto. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang damdamin ko para sa kanya. Ngunit kasabay nun, ramdam kong papalapit na ang araw ng desisyon. Hindi ko na maiiwasan ang tanong na iyon. Mananatili ba ako sa mundong mortal o sasama ako sa kanya sa mundong puno ng hiwaga? At sa bawat pagditig niya sa akin, alam kong kahit anong piliin ko, may kapalit na hindi ko na maibabalik. Lumipas ang ilang linggo mula nang tuluyang masira ang sumpa ni Luigi. Unti-unti kong naramdaman ang pagbabalik ng katahimikan sa paligid. Wala nang mga nilalang na sumusugod, wala nang mga bulong ng takot tuwing gabi, at wala na rin ang bigat ng banta na lagi kong iniinda. Ngunit kasabay ng katahimikan ay dumating ang sandali ng pagdedesisyon.
Ang tanong na matagal kong iniiwasan. Pipiliin ko ba ang manatili sa mundo ko bilang isang simpleng mortal? O sasama ako kay Luigi sa mundo ng mga engkanto kung saan wala akong kasiguraduhan? Isang gabi, naglakad kami sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Tahimik lang kaming magkahawak ng kamay. Ngunit pareho naming alam na malapit nang dumating ang oras para magpasiya ako. Siya ang unang magsalita. "Jenny," mahinahon niyang sabi. "Nayon na malaya na ako, kailangan kong bumalik sa aking mundo. Maraming bagay ang dapat kong ayusin, ngunit hindi ko kayang iwan ka. Nais kong isama ka, kung iyon ang pipiliin mo." Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-asa at takot. Hindi siya takot sa mga nilalang na dati naming nilabanan, kundi takot na baka piliin kong iwan siya. Malalim ang hininga ko habang iniisip ang lahat. Naalala ko ang mga taong naiwan ko sa mundong ito. Ang pangarap kong dati ay payak lang. Makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng disenteng trabaho, at mabuhay ng tahimik. Ngunit kasabay noon ay naalala ko rin ang mga gabing halos mawalan ako ng pag-asa. At si Luna, si Luigi pala, ang tanging kasama ko. Siya ang nagbigay sa akin ng tapang, ng dahilan para lumaban, ng pag-ibig na hindi ko inaasahan. Hindi madaling sagutin ang tanong mo, mahina kong sabi. Kung sasama ako sa iyo, iiwan ko ang lahat ng nakasanayan ko. Baka hindi na ako makabalik. Pero kung hindi ako sasama, paano ko kakayaning mabuhay na wala ka? Tumulo ang luha ko habang sinasabi iyon. Hinawakan niya ang aking pisngi at pinahid ang luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ko hahayaan na mabuhay ka sa pangungulila. Ano man ang piliin mo, ipaglalaban ko pa rin ang ugnayan natin. Pero kung sasama ka, ipinapangako kong iingatan kita sa aking mundo. Hindi mo kailangang mag-isa. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, doon ko natanto na ang puso ko ay matagal nang nakapili. "Luigi," bulong ko, "hindi ko kayang iwanan ka. Sasama ako kahit anong mundo pa ang kailangan kong harapin basta't ikaw ang kasama ko." Naramdaman kong humigpit din ang yakap niya at napangiti siya ng may luha. "Salamat, Jenny. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga para sa akin." Sa sandaling iyon, parang gumaan ang lahat ng bigat na dinadala ko. Ang takot at pagdududa ay napalitan ng tapang at katiyakan. Ilang araw pagkatapos, sinimulan na naming paghandaan ang paglalakbay. Ipinakita ni Luigi ang daan patungo sa mundo ng mga engkanto, isang lihim na pintuan sa gitna ng kagubatan. Nakatago sa ilalim ng isang lumang puno. Noong una, natakot ako nang makita ang kislap ng liwanag na parang bumubukas na lagusan. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ko, naramdaman kong ligtas ako. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumango ako at sabay kaming pumasok. Agdilat ko, para akong dinala sa isang panaginip. Ang langit ay puno ng kakaibang kulay, asul at pilak na naglalaro sa hangin. Ang mga puno ay may sariling liwanag at ang ilog ay kumikislap na parang salamin ng buwan. Ang mga bulaklak ay umaawit ng mahihinang himig at ang lupa mismo ay parang buhay. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. "Ito ang mundo ko," sabi ni Luigi habang nakatingin sa paligid. "At mula ngayon, mundo mo na rin ito." Hindi naging madali ang unang mga araw. Kailangan akong masanay sa kakaibang kapaligiran, sa mga nilalang na nakakasalubong ko na hindi lahat ay sanay sa presensya ng mortal. May ilan na nagtaka kung bakit naroon ako. May ilan na tumingin ng may panghuhusga. Ngunit sa bawat hamon, si Luigi ang naging lakas ko. Hindi niya ako iniwan kahit saglit. Tinuruan niya akong maintindihan ang mga batas ng kanilang mundo. Ipinakilala niya ako sa mga nilalang na naging kakampi niya. At ipinadama niya sa lahat na mahalaga ako sa kanya. Dumating ang gabi na magkasama kaming nakaupo sa ilalim ng kanilang buwan na mas maliwanag pa kaysa sa atin. Tahimik akong nakasandal sa balikat niya habang siya na may marahang humahaplos sa buhok ko. "Jenny," sabi niya, "salamat sa lahat ng sakripisyo. Hindi ko man maibalik ang lahat ng oras na nawala sa akin,
Sisiguraduhin kong ang mga darating na araw ay puno ng pagmamahal at kapayapaan para sa iyo. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng laban, naramdaman kong payapa ang puso ko. Oo, naiwan ko ang mundo ng tao, pero kapalit nito ay isang bagong buhay na may kasama akong tunay na minamahal. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na pagsubok sa mundong ito, pero ang alam ko, hindi na ako nag-iisa. At sa mga bituin na kumikislap sa kalangitan ng mundong iyon, ipinangako ko sa sarili ko na anuman ang dumating, ipagpapatuloy ko ang laban. Hindi na para lang sa kaligtasan, kundi para sa pag-ibig na natagpuan ko sa isang engkantong dating alaga kong pusa.